sa Jerusalem. Pumunta siya sa templo, pinagmasdan niyang mabuti ang lahat ng bagay doon. At dahil sa gumagabi na, pumunta siya sa Betanya kasama ang kanyang 12 apostol. Kinabukasan, nang umalis sila sa Betanya, pabalik sa Jerusalem, nagutom si Jesus. May nakita siyang isang madahong puno ng igos. Kaya nilapitan niya ito at tiningnan kung may bunga. Pero wala siyang nakita kundi mga dahon, dahil hindi pa panahon ng mga igos noon. Sinabi ni Jesus sa puno, mula ngayon, wala nang makakakain ng bunga mo. Narinig iyon ng mga tagasunod niya. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Pinagbawalan niya ang mga taong may paninda na dumaan sa templo. Pagkatapos pinangaralan niya ang mga tao roon, sinabi niya, hindi ba't sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang aking bahay ay magiging bahay panalanginan ng lahat ng bansa. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga tulisan. Nabalitaan ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan ang ginawa ni Jesus. Kaya humanap sila ng paraan upang mapatay siya. Pero natatakot sila sa kanya dahil hangang-hanga ang mga tao sa kanyang mga turo. Kinagabihan, umalis si Jesus sa Jerusalem kasama ang mga tagasunod niya. Kinaumagahan nang pabalik na silang muli sa Jerusalem, nadaanan nila ang puno ng igos at nakita nilang tuyong-tuyo na ito hanggang sa ugat. Naalala ni Pedro ang nangyari, kaya sinabi niya, Guro, tingnan niyo po ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Natuyo na. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sinasabi ko sa inyo, ang totoo, kung may pananampalataya kayo, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat. At kung hindi kayo nag-aalinlangan, kundi nananampalatayang mangyayari yon, mangyayari nga ang sinabi ninyo. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. At kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna ang mga nagkasala sa inyo para ang mga kasalanan nyo ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Last verse. Ang verse na ito ay sa ibang salin na hindi na isinama pero sa ASND sinama na rin. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang kalooban mo, Panginoon, ang aming nais na malaman, matutunan. At ang kalooban mo rin, Panginoon, ang siyang nais naming masunod sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa inihanda mong salita. Kami po ay sama-sama na nagkakaisa sa lugar na ito, na nagpapakumbaba. Inaamin namin ang pangangailangan namin sa iyo, Banal na Espiritu, na siyang tunay na nagbibigay ng buhay. Ikaw na tunay na tagapagturo namin sa kalagitnaan. Ang iyong salita ay buhay. Ang salita mo ay nagbibigay kagalingan sa aming mga sakit at ang nagpapalakas sa amin. Yung salita nagbibigay sa amin ng kapayapaan, kagalakan, at yung salita ay nagtutuwid sa aming buhay, patungo sa iyong mga ipinangako sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos na totoo at tapat. Ikaw ay sa kabila ng hinangad mo, ang lahat ng mabuting bagay sa amin, ay nais mo rin na kami ay dumaan din sa proseso po ng paglago ng aming pananampalataya sapagkat hindi mo nais lamang magbigay kundi nais mong gamitin mismo ang aming buhay upang maging kaluwalhatian at pagpapala sa puso ng aming amang nasa langit.
Salamat po, Panginoon, dahil alam namin na hindi mo kami bibiguin, sapagkat ikaw ang nangako, saan man may 2 o 3 nagkatipon, naroon ka sa kalagitnaan. Sa presensya mo na ito, Panginoon, kami humihingi ng tawad sa lahat ng aming kahinaan, kasalanan, pagkukulang, pagmamalabis. Ginagawa namin ito, Panginoon, sapagkat alam namin na ikaw ay aming Diyos na mabilis magpatawad. Salamat po dahil ang mga salita mo na ito ay gagamitin mo upang patuloy na baguhin at pangyarihin ang iyong kalooban sa amin. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang salita ng Diyos. Puna kayo. At nakaraan po sa Batangas, nagpunta kami sa Calatagan. Nakakatuwa lang na merong isang kabataan doon, out of nowhere, nanonood siya ng gawain natin. Pero palakpakan natin ng Diyos. Grabe, no? Salamat sa digital team, no? Kayo yung, ito yung ministry ninyo. Actually, kausap namin siya. Tapos, nung nakikipag-fellowship, actually, medyo connected siya sa atin, eh. Kasi, yung tito niya ba, tito ba o pinsan, nagsisimba sa CIF sa Makati. Branch din ng denomination natin. So, sabi niya, ewan ko si Wally ba nakausap? Ikaw ba nakipag-usap, Wally, sa babae? Nakikipag-usap kasi sa babae yan pag nag-outing kami. Oo, Ames. Hindi. Ay, di ba ikaw? Alam ko ikaw nagkwento eh. Si Eric. Okay. Sorry na, Ames. Dalawa pala sila. So nagulat daw sa Eric, sabi niya, Eric, nakita mo na yung kahalagahan ng ginagawa mo, ikaw pa nakaalam. So, sinabi, opo, hindi, I don't know kung born again talaga siya or ano, pero nakakaabot yung salita ng Diyos sa kanila, no, sa Batangas. At sa milyong-milyon tao sa Pilipinas, yung nakausap pa ni Eric, yung isang tao na nakapanood ng gawain natin. Kaya yan, magandang umaga sa inyo, mga online, hindi namin kayo kilala. Pero ang mahalaga, kilala kayo ng Panginoon. Yung paglapit ninyo ay kinikilala ng Diyos yan. Kaya salamat din sa digital team. Palakpakan natin naman ngayon ang digital team sa paggamit sa kanila ng Panginoon. Ayan, mahirap din ginagawa nila. Maaga pa lang, nandito na yung mga yan. 8:00, naka-countdown na yan. At yung mga nakikita nyo, inaayos-ayos nila dyan. Pag gitna ng gawain, mahirap yan, di ba? Kaya isang paraan na rin yan ng pag-eebanghelyo. Pero syempre, iba pa rin yung talagang intention tayong nagbabahagi ng salita ng Diyos. Moving forward, gusto ko lang batiin or kilalanin yung pagkilos ng Diyos. Akala natin minsan wala nangyayari, pero ang Diyos ay gagamitin niya yung mga anak niya na nagpapagamit sa Kanya. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay the unpopular way of the Lord. Aminin ko po sa inyo, sa tagal ko po dito sa ICF, parang ito, hindi pa na-topic to kahit minsan. yung panahon, hindi ko sinabi dahil hindi, no? Baka hindi lang talaga kalooban or hindi talaga niloloob ng Panginoon. Pero, ito ay salita pa rin ng Diyos. Ito ay bahagi pa rin na isinulat ng kanyang mga lingkod at isinulat to dahil may bagay itong gustong ituro sa atin. At bihira din ako kahit sa ibang churches, hindi rin ito pinag-aralan. Wala pa akong masyadong naririnig na pag-aaral patungkol kay Jesus na nagtutumba ng mesa. Nakarinig na po ba kayo ng ganong sermon? Hindi pa? O ngayon pala. Kaya palakpakan natin ang Diyos. Dahil ngayon ay pag-aaralan natin ito. Hindi natin kukunin kung paano magtaob ng mesa dito, mga kapatid. Sabi nga ni Bishop nung nakaraan, ay narinig ko rin, siguro siya rin ay natuto dito. Sabi niya, huwag kang magwala para hindi mawala ang pinaghirapan mo. So sabi ko, oo nga, no? Kasi may mga bagay na andaling buuin, andaling sirain. Diba? Halimbawa, sa isang pamilya, ilang taon ka nagtiyaga, madaling araw, tatrabaho ka, hanggang umaga, tanghali, hanggang gabi. Tapos isang maling pagkakamali mo na nagwala ka o nawala ka sa sarili mo, para bang nasira na lahat
ng iyong pinaghirapan. Pero ang Panginoon, hindi niya ginawa ito dahil siya ay nagwala. Hindi siya dahil nadala ng damdamin sa nakita niyang sitwasyon ng simbahan. Dahil kung makikita natin dito sa next verse, alamin muna natin kung paano ito nangyari. Contextual tayo, dito lang muna tayo sa verse na ito mag-aaral. Ito ang pangyayari bago isumpain ng Panginoon yung puno ng igos at bago niya linisin ang simbahan. Sabi niya sa Mark chapter 11 verse 9 to 11, ang mga tao naman sa unahan at ang mga nasa ulihan ay sumisigaw, Hosanna, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinagpala ang dumarating sa kaharian ng ating amang si David. Hosanna sa kataas-taasan. Nang makapasok na si Jesus sa Jerusalem, nagtungo siya sa templo at pinagmasdan ang buong paligid. Sige, pagmasdan niyo po ang buong paligid ninyo. Ang bawat isa, tingnan niyo. Pinagmasdan niya ang buong paligid. Dahil gumagabi na, lumabas siya at pumunta sa Betanya kasama ang 12. So mga kapatid, makita natin dito, hindi ito katulad ng sinasabi na si Jesus nga, nagtutumba ng mesa eh. Kaya tayo din dapat, minsan may mga preacher na na talagang nagagamit tong verse na ito na parang walang problema sa pagtuturo kahit pa minsan masakit, minsan wala naman daw problema doon kasi nga kung si Jesus, he turns the table o ginagawa niya yan, hindi naman masamang bagay yon. Pero mga kapatid, si Jesus naman kasi bago niya gawin yon, inobserbahan niya muna at tinignan niya muna at pinalagpas niya muna isang araw. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya nadadala ng emosyon niya nung ginawa niya yon. Kumbaga, pinanalangin niya yon at inihanda niya yung sarili niya bago niya gawin yung isang bagay na ito. At ginawa niya ito kasi nakita na ng mga tao sa paligid niya na yung kanyang authority na hindi lang siya isang propeta o hindi lang siya isang tagapagturo o mabuting guro, kundi itong mga panahon na ito, sinisigaw na ng mga tao, alam na nila na itong Jesus na ito, ang pangakong Mesaya, kaya nga, Hosanna ang sinisigaw nila. Ito na yung tagapagligtas nila. Ito na yung may authority sa lahat ng bagay. Kaya nilinaw niya muna, malinaw yun sa mga tao. Kaya nung ginawa ito ng Panginoong Jesus, hindi na rin sila nagtaka. Kasi alam nila na may authority siyang gawin ang mga bagay na yon. Pero sa last part ng story na ito, para maintindihan nyo rin, meron din nagtanong sa kanya, bakit, anong authority mo ginawa yan, Jesus? Sino nagtanong sa kanya ng mga bagay na yon? Yung mga Pariseo. Yung nagke-question sa kanyang authority. Pero yung mga tao na nakakakilala sa kanya, nakakita ng kanyang kapangyarihan, at yung mga tao nagde-declare kung sino siya, ito kasi yung triumphal entry, yung prophecy. Alam na ng mga tao kung sino siya. Kaya walang problema nung ginawa ito ng Panginoong Hesus. So mga kapatid pag-aaralan natin to hindi para gawin natin. Baka mamaya itumba-tumba nyo yung mga computer dyan. Ano ba naman yan? Ames. Itumba ninyo yung mga bangko, magwala-wala tayo, magsalita tayo ng laging nadadala ng ating labi o bibig, ng puso, ng emosyon. Pero si Jesus, hindi ganon. Hindi siya nadadala ng emosyon. Pero, hindi rin natin masasabi na walang emosyon ng Panginoon ng mga oras na ito. Contextual, kung pag-aaralan nyo talaga kung ano ang puso ng Panginoon ng mga oras na ito, hindi ko maitatanggi na malungkot at galit ang Panginoon ng mga oras na ito. Nagagalit din ang Diyos. Amen? Banal naman siya kung magalit, nasa lugar at patas. At kapag nagalit ang Panginoon, hindi dahil para lang sa kanyang sarili, kadalasan nga ay para din naman sa atin. So sa mga pag-aaral natin na ito, ang unpopular way of the Lord, minsan hindi natin maintindihan yan. Pero nakasulat yan at pag-aralan din naman natin. Minsan kasi, pag sinabi unpopular, ito yung mga bagay daw na dinidisregard,
iniiwasan o ayaw nating malaman. Kaya nga unpopular eh. Kaya hindi pinag-aaralan kasi kapag oras sa pinag-aralan nito, maaring marami ang hindi makagusto ng katotohanan na ito. Pero, syempre, kayo ay lumalago din sa pananampalataya. Kaya minsan nadidistort tayo ng ating pamumuhay sa bilang mananampalataya kasi may mga bagay tayong dinidisregard na katangian ng Diyos. Alam niyong maawain ng Panginoon at mahabagin. Considerate ang Panginoon. At matagal kong magalit, pero nagagalit din naman. Yung mga bagay na, kaya minsan, ay lumalagpas tayo sa hindi dapat, kaya pag may nangyayari sa atin, hindi natin maintindihan kasi may mga dinidisregard tayo na katangian ng Panginoon. Kailangan natin malaman lahat. Kung gusto mo talaga makilala ang Panginoon, syempre, alamin natin lahat kahit sa bagay na ayaw nating, minsan, kahit ako rin, di ko rin gusto nung nagsisimula din ako sa pananampalataya. Halimbawa na lang din ako, di ba? Kung tatanungin kayo, sino si Louie? Pwede nyo sabihin, madaldal, makwento, palabati, palangiti. Pero kung makikilala nyo talaga ako, tanungin nyo si Ivana. Minsan niya, nagre-reklamo sa akin, hindi ko man lang nakikwento sa akin. Kapag kami ni Pastor dito, magkasama, halos hindi nga kami nag-uusap niya pag magkasama kami, pero pag nakikita nyo kami, di ba? Kasi hindi nyo, may mas malalim na pagkakilala sa isang tao, higit sa lahat, ganun din sa Panginoon. Kapag ako, nakita mo, halimbawa, magkasama tayo at tahimik ako, hindi dahil ayaw kita kausap, o parang wala akong pakialam sa'yo, parang, minsan kasi ganun kayo, lalo na kung alam mo yung tao, madaldal, no? Tapos bigla kala mo, tahimik naman nito, bakit hindi ako kinakausap nito? Parang, ano ba to, galit ba sa akin to? Parang nahihiwagaan tuloy tayo eh, no? Pero ako kasi kapag tahimik, ito, sa akin, pag tahimik naman ako, ibig sabihin, nung kampante ako kasama ka, kahit hindi na kita i-impress, hindi na kita kailangang kwentuhan. Parang sa akin, doon ko na ipapahig yung kahit pa hindi ako magsalita, kampante ako sa'yo na hindi mo ako iisipan ng kasi kilala mo naman ako. Ito talaga ako eh. Kaya nga si Bana, minsan, naguguluhan din siya sa akin. Minsan nga sabi niya, hindi mo naman ako mahal. Parang mas mahal mo pa yung church eh. Pag church, kwentuhan kayo ng kwentuhan, ang tawa mo, ang lakas-lakas. Pag ako, kasama mo ko, hindi ka na ngumingiti, hindi ka na tumatawa. Pero sabi ko sa kanya, alam mo, dear no? Kasi alam ko nandiyan ka sa akin. Ito ako, dear parang tahimik lang talaga. Ako hindi na kita kailangan impress. Alam ko, mamahalin mo kung sino ako. Ito talaga ako. So, kayo mga kapatid, may mga ganong katangian din ba kayo? Kaya madidiscover niyo yan sa mga pag mag-asawa na kayo, no? May mga bagay na akala mo ganun siya, hindi pala siya ganun. At ganun din sa araw na ito. Ito yung bagay na siguro magiging 10 years na ako dito sa church na ito. Parang hindi pa natin masyadong nabigyan ng attention to o pansin. Pag-aralan na lang din natin. Total, gusto natin makilala pa ang Panginoon, kalooban niya. Next. Number 1, sa istorya ng cursing of the fig tree. Kinabukasan ng pabalik na sila mula sa Betanya, nakaramdam ng gutom si Jesus. Natanaw niya sa di kalayuan ng isang puno ng igos na maraming dahon. Nilapitan niya ito upang tingnan kung may bunga. Subalit, dahil hindi pa panahon ng pamumunga nito, wala siyang nakita kundi mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, mula ngayon, wala nang makakakain pa ng bunga mula sa iyo. Narinig iyon ng kanyang mga alagad. Yung kasunod na verse, kinabukasan na yan. So dito muna tayo. Ang Panginoong Hesus, siya ay Panginoon at siya ang may karapatan din naman sa ating mga buhay. Minsan may mga mangyayari talaga sa ating buhay at hahanapan tayo ng Panginoon. Ang puno ng igos. Makita mo ang Panginoong Hesus. Gutom siya. Anong gagawin mo kung ikaw ang puno ng igos? Halimbawa lang. Siguro, inisip ko kung ako yung puno ng igos, kahit hindi ko panahon, magbubunga ako.
Kasi hindi naman nahanapan ng Panginoon yan eh. Di ba parang, oo, hindi panahon. Pero oras na hanapan tayo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi ka niya hihingan ng bagay na hindi mo kaya. Pero masabihin ng Lord, hindi ko pa kaya yan. Okay na, hindi mo pa kaya. Pero oras na dumating ang Panginoon at hanapan ka niya, hingan ka niya, dumating yung pagsubok, sabihin mo sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya, parang bakit bibigyan mo pa ako? Inconsiderate ba ang Panginoon? Kung ganyan ang tingin niya sa Panginoon, hindi siya inconsiderate ng mga panahon na yun. Sa pagbabalik ng Panginoon, babalik siya, handa ka o hindi. Malamig ka o mainit, babalik yan. Rerespetuhin ka ng Panginoon, gawin mo lahat ng gusto mo sa buhay mo, pero respetuhin mo rin ang Diyos. Ay, inisip ko, kung ako puno ng igos, kahit imposible, Lord, magbubunga talaga ako. Hahanapan ako ng Panginoon. Pag sinabing Panginoon o Lord, sa ayaw at sa gusto, kaya o hindi kaya, kapag hiningi ng Panginoon, dapat ibigay. Kung sa hari lang, ginagawa natin yan, sa tao lang. Ginagawa natin yan. Sa ating pamilya, anak, magulang, ginagawa natin yan. Bakit hindi sa Panginoon? Mahirap, mabigat kung iisipin, kaya nga unpopular to eh. Kung maaari, hindi. Sana. Pero kapatid, gusto ko ipaalala sa atin, mahal ka ng Diyos, baby ka niya, children ka niya, pero tandaan mo, Panginoon mo pa rin siya. Panginoon natin siya ng ating mga buhay. May Diyos ka, di ka pwedeng mamuhay sa sarili mo lang. O alam ko may emosyon tayong lahat. May damdamin. At, salamat nga kasi nagkatawang tao ang Diyos eh. Hindi para dahil intindihin tayo o maintindihan tayo bilang tao. Hindi, naiintindihan niya nga tayo bilang tao kaya nagkatawang tao siya. Ginawa niya yung kasi gusto niya ng Diyos na tayong mga tao, malinaw sa atin na iintindihan tayo ng Diyos. Inabot ka na niya, kapatid. Ginawa na lahat ng Panginoon sa atin. At higit pa sa nararapat nating tanggapin. Gaano kaya kahirap sa puno ng igos na ito magbunga nang hindi niya panahon? It doesn't matter. Buti na lang puno ng igos ang ginamit na example ng Panginoon sa mga oras na yun. Hindi tao, no? Kung tao yung kawawa naman. Pero salamat. Ang Diyos, gusto niya ituro ito para sa mga halaman, ba? mga puno kayo, ha? Hindi. Tinuturo niya ito bilang halimbawa para tayo mga tao may mapulot sa bagay na ito. God is considerate. Napaka-considerate ng Panginoon. Waring umalis siya sa trono niya para magkatawang tao para sa atin. Ngayon, may ihingin ka pa ba na higit doon? Okay, considerate pa rin ng Panginoon, pero hanggang kailan, kapatid? Ang tanong sa fig tree na ito, hanggang kailan ang season mo? 3 months, okay. 6 months, okay. 1 year, okay. 2 years? 3 years? 5 years? 40 years? Ako 40 years old tayo. Sabi sa Hebrew chapter 3,
Doon itinuro ng sumulat, maaaring si Paul, ang sabi niya na ang mga Israelita, sino ang nakaranas ng parusa ng Panginoon? Hindi ba yung mga taong iniligtas niya? Pero anong ginawa nila? Tinigasan nila yung puso nila. Sa 40 years na yon, napakahaba. Pero wag nyo na masubukan 40 years, mga kapatid, baka mamaya. Nasa na yung pinakamatagal natin dito? Ilang years na? Nauna ba siya? Or ano? Parang hanggang kailan? Kapatid, 40 years. Pero alam mo, may panahon ng Panginoon. May panahon ng mundo, may panahon ka, at ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Salamat sa Diyos. Pero may panahon din ng Diyos para sa atin. Siya ang magsasabi kung hanggang kailan. Hindi tayo, Lord, last chance pa. Okay. Pero alam mo kapatid, ang pinaka-final or ultimate last chance, siya ang magsasabi niyan. Kahit pa magmakaawa tayo, ang Diyos talaga ang magsasabi, hindi ito na last chance mo. Tama na. Hanggang dito na lang. At yun yung nangyari sa puno ng igos. Salamat sa Panginoon. At sabi sa verse 20 to 21, kinaumagahan sa paglalakad nila ay nadaanan nilang muli ang punong igos. Nakita nilang natuyo ito mula sa ugat. Naalala ni Pedro ang sinabi ni Jesus sa puno, kaya't sinabi niya kay Jesus, Rabbi, tignan nyo, natuyo ang puno ng igos na isinumpa ninyo. Mga kapatid, natuyo. Samahan kita, Sisa. Mga kapatid, humayo kayo at ipangaral ang salita ng Panginoon. Huwag niyong hintayin na matuyo kayo. Ito na ang panahon para kayo ay mangaral. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon sa lahat ng dako. Thank you, sis. Pakialala. Thank you, sis. God bless you. Thank you po. Thank you, Brother Renz. Thank you po. Siyang tunay nga naman, no? Mga kapatid. Sa pangalawang slide, ito ang sinabi ng ating Panginoon. Cleaning of the temple. Ang sabi ng Diyos, sa salita niya, ang tahanan niya, ang templo niya, ay tatawaging dalanginan. Mga kapatid, ang ating church, pag tinanong ba tayo, ICF Church, ano matatandaan nyo? Emmanuel, God is with us. Pero kung unang kagat lang, parang pag sinabi ICF, pag ikaw babalikan mo yung nakaramo sa ICF, maalala mo ba yung Mamshi? Maalala mo si Wally, Genesis, Pastor Louie? O maaalala natin, dun kami nagpe-pray. Nag-share kami ng gospel. Ayun ba yung unang ayun ba yung unang tatatak, yung unang maaalala natin sa ating church na ito? Kayo, personally,
try nyo lang isipin. Pag sinabi ICF, pinupuntahan ko yan every Sunday, di maganda. Well, hindi ko sinabing pangit. Pero hindi lang siya nagiging mabuti kung yung pinaka-role ng church ay nawala na. Kapatid, nandito tayo para maging dalanginan para sa buong mundo. Para ihayag ang kabutihan ng Panginoon. Nagagawa ba natin? Personally, pag inobserbahan ba ni Jesus at tumitingin sa paligid, ayos. Ganda naman. Okay naman yung worship team. Okay naman yung digital, ushers. Okay naman lahat ng mga manggagawa. Kaso anak, nasaan na yung mga nawawala akong tupa? Nasaan yung mga tao na, di ba, ayun yung dahilan, ba't kayo nandito? Nasaan? Kahit isa lang, 2, 3, isa lang magdidiwang na kami sa kalangitan. Sa maraming taon po nating mananampalataya, ilan na po na-disciple natin at naiwan sa atin? Yung mismong tayo nagtanim, sinalagaan natin, lumago at humayo na. Ilan na ba? Isa, praise the Lord. Kasi nga, sabi nga nung ni Pastora Teresa, may isang humayo, nakalimutan ko yung pangalan, pupunta sa isang lugar, namatay na lang siya na isa lang ang nakakilala sa Diyos. Pero yung isa na yon, naging dahilan kung bakit ang buong nasyon na yon ay kumilala sa Panginoon. So wala sa dami o konti, pero syempre, maganda pa rin kung higit sa isa. Si Jesus nga 12, yun yung minodel niya sa atin, di ba? Pag sinabi ba ICF, nandito tumutugtog, doon ako ginamit ng Diyos, or no? Salamat sa Diyos sa mga bagay na yon. Pag naaalala ba ICF, magpi-picture out ba na nagpe-pray tayo dito, umiiyak sa Panginoon, lumuluhod, o may iba tayong maaalala kapag sinabing church? Very unpopular nga, no? So, huwag kayong mag-alala. Hindi po ako magtataob ng tight box. Kasi hindi naman ako Diyos, di ko naman alam lahat ng bagay. Si Jesus may karapatang gawin to kasi siya alam niya eh. Alam niya yung kailan, alam niya yung tama, alam niya yung kanyang ginagawa. Kaya hindi to yung text na ginagamit na katulad ng iba na kung makagamit sa pulpit parang wala na sa lugar, kung disrespect, di ba? Sa mga taong tinuturuan, hindi yan yung excuse na yan. Hindi yan dyan ginagamit yung mga bagay na yan. Pero, ginagawa din talaga yan. Nang makapasok na si Jesus sa Jerusalem, nagtungo siya sa templo, pinagbasdan niya ang paligid niyon dahil gumagabi na, lumabas siya at pumunta sa Betania kasama 12. Pagdating nila sa Jerusalem, pumasok siya sa templo at sinimulan niyang itaboy ang mga nagbibili at ang mga namimili roon. Pinagtataob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng salapi, pati na ang mga upuan ng mga nagbibili ng mga kalapati. Hindi niya pinahintulutang makapasok sa templo ang sino mang may dalang paninda. Tinuruan niya ang mga tao at sinabi niya, hindi ba nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa? Ngunit ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw. This is not a place para maging successful ka sa buhay. Hindi ito ang lugar para pag-usapan natin na maabot mo ang pangarap mo. Kasama yon sa gagawin ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ganon din sa ibang churches. Kaya ang laking insulto sa church ng Panginoon, yung kumakalat na may mga preacher na kapag kailangan naka-raptor. Kaya minsan ano ba, pinapipili na sila. Ano ba mahalaga? Raptor, rapture. Nandun na yung direksyon ng simbahan. Kapag di ka na nagtatagumpay,
Hindi kasama po 'yun sa binibigay ng Panginoon, pero hindi doon iikot ang ICF, hindi doon iikot ang simbahan ng Panginoon. Ang sentro po ng ating simbahan, manalangin, humayo. Kung titignan natin ang ministry, ano ba talaga yung pinaka nabibigyan natin ng pansin? Siyempre, kasama na rin doon yung mga training ninyo. Natin. Diba, minsan nga, narinig natin mga G12, no? Mga ganyan, training. Minsan kahit, ako, aminado rin ako, nag-guilty rin ako na minsan, na misunderstood ko sila. Hindi talaga perfect lahat ng program talaga. Pero at least, di ba? May nagagawa pa rin naman. Sabi nga ng Panginoon sa Mark chapter 9, ang hindi laban sa atin ay panig natin. So, walang gitna doon. Kaya minsan, di ba, kating-kati tayo or iritang-irita tayo pag G12, ay mali yan, G12 yan. Hindi naman siguro. Siguro may mali. Pero hindi naman mali as a whole. Kasi nga, ibang kapatid natin, ayun din naman yung ginagawa. Buti nga sila, nakakahayo eh. Kaso nga lang, minsan may maling motibo or minsan dahil baka pagalitan ng pastor, ikaw wala kang 12, hindi ka productive, hindi ka anak ng Diyos. Doon, extreme na talaga yon, mali na talaga yon. Pero at least naman, nagagawa naman nila yung bahagi na nakakahayo naman sila. Nakakapagtipon para manalangin, para magpuri sa Panginoon. Mga panahon na ito yung panahon na wala nang galang ang mga tao sa templo ng Panginoon. Kapatid, gaano kahalaga pa ba sa'yo yung pagtitipon natin? May sarili kang journey ng iyong faith, no? May individual tayong ginagawa. May panahon tayo na kapag kanya-kanya natin trabaho or pag-aaral, pamilya. Pero as a church, mahalaga pa ba yung pagtitipon natin? Kasi kung mahalaga yan, last Friday nga nalungkot ako kay Beth eh. Si Beth ba yung nag-song lead? Si Christina. Sabi ko, Lord, kawawa naman to, nagli-lead, sigaw ng sigaw, wala naman siya nililid. Mga oras, sabi ko, nalungkot yung puso ko, Panginoon, kawawa naman yung... Kasi nagli-lead siya mag-isa, pero yung, wala ka naman nililid, sister. Pero parang ano ko na lang, mag-akapela. Kasi nga, kaya ka nga nagmamic, kasi para marinig ng lahat. Kaso, mag-mic ka, wala namang makikinig sa iyo. Sabi ko, nalungkot lang din ako. Pero nung later on, nagdatingan naman yung mga galing sa eskwelahan. Talaga makita mo, kala mo mga mandirigma eh. Mga pawis sa pawis. So praise God, di ba? Praise the Lord. Sa mga bagay na yon. Pero hindi ko na rin ma-question. Pero gusto ko lang din sabihin na parang, kung mas consistent yung ganon, parang may problema. Tsaka yung mindset na kapag oras na nagkatrabaho ka na, pagkakataon na yan para mapabayaan mo na yung talagang ginagawa mo sa Panginoon. Parang maling mindset yun eh, no? Kasi nga, pag nagkatrabaho ka, ibig sabihin, dapat ang mindset mo, magtayo ka ng cell group sa mga katrabaho mo, ha? Di ba dapat yun yung una? Bago namin ituro sa inyo na, hindi ka na makaka-attend, sige, naiintindihan namin. Wala namang problema doon. Ganun talaga, nangyayari din naman sa akin. Halimbawa, sa mga estudyante, magpapasukan na, naiintindihan namin, malilate kayo, or anong maganda hahabol kayo. Pero gusto ko rin sabihin sa inyo, pasukan na, panahon na para mag-campus ministry. Tama ba mga estudyante? Di ba marami na tayo nalalaman, naunawaan? Panahon na para mapatunayan kung gusto mo talagang umati ng gawain. Ito na yung chance mo.
kinagalit dito ng Panginoon, hindi lang din naman, hindi dahil sa may magtitinda sa harap ng simbahan, hindi po yun ha. Pasensya na po kung minsan pinasok ko yung sasakyan. Actually, nagigilty na rin ako, di ko na pinapasok. Kasi may mga tao, talaga namang naiintindihan ako ni, syempre, kahit na ganito yung tingin natin yun, templo pa rin natin, or lugar natin to ng sambahan. So, hindi naman niya about sa, wag po kayo magtinda sa harap ng simbahan. Hindi ganun ka-literal lang naman yon. Hindi ganun kababaw yung gusto ng ang sinasabi dito ng Panginoon, yung puso natin. Alam niyo, sa tingin ko, okay lang na magtinda dito. Kaso ang problema nito, hindi na nangyayari, yung dapat na ginagawa sa church. Yung nananalangin. Ayun yung hinahanap ng Panginoon. Kaya nilinis niya. God is considerate, pero hindi siya, He don't tolerate sin. Hindi siya nagto-tolerate ng kasalanan. Hindi lang dahil may mga magnanakaw o mga isip pera, mga mukhang pera sa simbahan, mga oras na ito, ang problema, sabi ng Panginoon, ginawa itong kuta o taguan ng mga magnanakaw. Ibig sabihin, alam na nila na may problema pero hindi nila itinatama. Hindi nila inaayos. Hindi naman biglaan niya, syempre, di ba? May mga bagay na itinatama sa church. Kaya nga tayo may mga elders, kaya nga nakikipag-usap sa mga deacons. Pero may panahon para ayusin. Pero hanggang kailan? Siguro maximum 3 years. 2 years? 1 year? Pero yung lalagpasan ng 6 na buwan, pero inahayaan lang natin na mangyari. Hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Ang gusto niya, ang kanyang simbahan ay ginagawa yung kanilang bahagi. So mga kapatid, siguro sa haba ng panahon, gusto ko rin kayo encourage, no? Gawin natin lugar to ng panalanginan. Hindi to yung lugar na para maging masaya ka, hindi. Ito yung lugar para tayo ma-equip, para tayo manampalataya sa Panginoon. Isipin yung mga taong hindi pa nakakilala sa Diyos. O concern kami sa feelings ninyo or kung ano man yung pinagdaraanan ninyo. We are with you. Kasi kami rin naman. Pero kung 1 taon, 2 taon, yun na lang lagi at yun ang palaging umiikot, patungkol na lang sa atin. When is the last time we talk about na humayo tayo or na talaga nag-focus tayo na ayusin yun, yung bagay na yun? Pwede ko ba sabihin sa inyo, Wednesday, punta kayo dito para manalangin tayo? Hanggang kailan nyo ba ako gustong tumikom na hindi sabihin yun? Pwede ko ba kayo encourage na gawin natin yun para sa Panginoon? O gusto tumba ko muna itong pulpit? Dito ko lang na pagtanto din, at nung na-expose ako sa ibang simbahan din, nakikita ko rin, natutuwa ako, may mga elders or mga nanay, tatay na hindi naging dahilan yung kanilang mga anak para maglingkod sa Panginoon. Mga tatay, naglilingkod, masigasig. Kahit wala pastor, humahayo. Mga nanay na kahit maraming ginagawa sa buhay, hindi pinapabayaan, nagba-Bible study. Siyempre, ministry nyo po, pamilya nyo, huwag nyo pabayaan yan, di ba? Pero, may mission din tayo na dapat gawin sa Panginoon.
Na-inspire ako doon sa mga kamanggagawa din natin na syempre iba-iba rin naman talaga. Pero kayo na lang din ang sumagot sa inyo at gusto ko na lang din sabihin sa inyo. Last time kinausap ko ang mga disciples, yung mga tinitrain na sa Panginoon, about sa bagay na nakikita natin na sa church, dapat ayusin, dapat linisin. And as a congregation, gusto ko rin po sabihin sa inyo. Kung normal po sa inyo yung ganyang status ninyo na parang hindi maayos, yung inyong pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po normal yun. Kung normal po sa atin na palaging malamig ang pananampalataya, hindi po isang normal na bagay yon sa mananampalataya. Isa kasi yung hindi normal, dahil nakasanayan, nagiging normal na, pero gusto ko paalala sa inyo, ang pagtitinda at ang palaging iniisip ay mga bagay na pansarili lang at maging pagnanakaw sa Panginoon, hindi na normal na bagay. Kaya sino nagalit dito? Hindi naman yung mga tao nga natuwa. Yes! They celebrate nga. Sabi, yes, salamat. Sino mga nagalit dyan? Mga Pariseo, kasi sila mismo, yung nagnanakaw siguro, no? Sila siguro may-ari ng business kasi sila yung mga alam na ito pang ano to, pang offering to, magbenta tayo ng kalapate dito, di ba? Ayun yung masakit. Yung mismong leader pa yung problema. Yung mismong kung sino inaasahan ng mga tao na magtuturo sa kanila matuwid na buhay, sila pa mismo yung hindi pasimuno na magiging hindi matuwid. Very unpopular. Kung gagawin to ng Panginoon sa mga oras ito sa generation na ito, walang maniniwala siguro sa Panginoon. Very sensitive. Makarinig nga lang tayo ng gantong preaching, parang gusto na natin umuwi Diba? Parang, wag kami once in a while lang to. Baka 10 years yun na uli marinig to. Ganyan si Jesus. Ganyan siya, kapatid. Kapag hindi na tama at matagal na at hindi na inaayos, aayusin niya ng Panginoon. May masaktan man o hindi. Kailangan niyang gawin para tayo, masaktan lang tayo panandalian, sandali lang ang preaching, para hindi ka na mas masaktan pa sa mga susunod na ibubunga ng pagkakamali natin. Ganda nga ng post si Jonah diba? Parang ito yung dating ako, nasasaktan ako. Pero ngayon, aminado siya, bunga ng pagkakamali niya. But praise the Lord. Ganon talaga, no, Jonah? Ganon si Lord. May binubunga talaga yung ating mga maling decision. At maging maling decision ng mga tao sa paligid natin. Kapatid. We are family. Kung anong desisyon mo, apektado ang bawat isa. Kaya minsan kami ni Pastor, feeling ko, hindi lang kami nagkikwentuhan ni Pastor about dito, pero feeling, naguguluhan na kami, Pastor, ang gagawin namin But praise the Lord, salamat na lang din. Pag decluttering talaga, ganon. Lilinis, kailangan may itapon. May itapon, no? Hindi, yung mga maling gawi. Alam mo talaga, kung gusto mo talaga mag-overall cleaning, ganon talaga, may lilinisin ka, tatanggalin agyo, aayusin mo muna. Siyempre, mahirap ang proseso, pero ganon talaga, for the sake of order. Tinuruan niya ang mga tao at sinabi niya, hindi ba nasulat ang aking bahay, tatawagin bahay dalanginan ng lahat ng bansa? Ngunit, ginawa niyo itong pugad ng mga magnanakaw. Ang problema, kapatid, sa dami-dami ng magiging
taguan ng mga magnanakaw ang naging pugad pa ng korupsyon, pagnanakaw, makasariling paghahangad. Lord, God forbid dito sa Emmanuel dito. Pero Lord, wag naman sa mga churches na mga kapatid namin, kung saan man, wag man sa PH, Lord. Para makasarili, PH lang din. Para sa buong body of Christ, wag naman nawa maging pugad ng magnanakaw ang simbahan ng Panginoon. Kaya maraming tao galit din sa mga pastor. Mga pastor, mga kumukuha lang ng pera yan eh. Church, kukunin lang tithes mo niyan. Naku. Wag po kayo mag-alala, kapatid. Yung tithes nyo, bumabalik ba yan sa inyo? Ng doble. Kaya nga, bless ang mga church na talagang may mga nagsasakripisyong mga lingkod ng Panginoon. Mas malaki yung sakripisyo kaysa sa nakukuha. Meron kasi ibang church, mas malaki yung benefit kaysa sa nasasakripisyo. But you are blessed kung meron ka na kapwa kapatid mo, kalingkod mo sa Panginoon, na kung ano yung sinasakripisyo nila, ay higit sa iyong binibigay sa kanila. Mga kapwa mentor, mas malaki ba ang benefits? Pa-share naman. Dahil ba dyan napaparangalan tayo? Gustong-gusto natin mag-mentor pero di tayo nagpapa-mentor. Dahil ba dito naiingatan yung ating reputasyon? Mas nag-e-enjoy ba tayo kaysa sa mas nagsasakripisyo tayo? Kung meron mang ganon, sana wala. At I know, wala pa naman akong ganon nakikita. Ingatan na lang natin. Huwag tayo mapunta doon. Last time, may kumausap sa aking kabataan, Pastor, parang iniisip ko kung ano yung calling ko ganyan. Gusto ko malaman kung mahal ko ang Panginoon. Gusto malaman talaga. At hindi ako after po sa position, ganyan. Sakripisyo ka sa Diyos. Leader. Kung leader ka, magsasakripisyo ka talaga. It's not, kung ngayon pa lang, di mo na masakripisyo yung hindi pa, sakripisyo mo na yan sa Panginoon. Doon mo masabi, mahal mo talaga siya. Sa next verse, ito rin sa mga unpopular na itinuturo ng Panginoon, the impossibility work of faith. Sumagot si Jesus sa kanila, manalik kayo sa Diyos, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na sino mang magsabi sa bundok na ito, mabunot ka at maitapon sa dagat, mangyayari ang sinabi niya kung siya'y naniniwala at walang pag-aalinlangan sa puso. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ano man ang hingin ninyo sa inyong panalangin, paniwalaan ninyo, tinanggap na ninyo, at mangyayari nga iyon sa inyo. Sa pato, sa mga bagay na natetest talaga din yung pananampalataya natin. May mga bagay talaga na pinapagawa ang Panginoon na higit sa kaya talaga natin. Kaya ang tawag doon, leap of faith. Tatalon ka talaga. Hindi talaga siya bagay na may mga panahon na hindi mo, kung ano yung standard mo, nasusundin ko to kapag ganito, kapag ganyan na, kung ano yung sukatan natin, may papagawa ang Panginoon. Hindi, Lord, hindi. May papagawa talaga ang Panginoon na outside our demands. Sa tingin niyo ba yung mga nag-mission sa malayong lugar? Siyempre, dumaan din sa proseso yun, pero leap of faith din yun. We are blessed na na-meet ko yung isang kaklase ko sa Bible school. Pinadala sa Leyte. Ayun, binagyo agad. Natatandaan niyo pa ba yan? Tinulungan natin church sa Leyte. Lumaki sa syudad yun.
Manali kayo sa Diyos, ang katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ulitin ko kapatid pag sinabi yan ng Panginoon, binibigyan kanya ng awareness, anak, makinig ka, totoo to. Kasi baka sa'yo, mahirapan ang paniwalaan to, pero ito ang katotohanan. Ito ang advantage mo sa mga hindi naniniwala sa Diyos. May mga bagay ka na magagawa mo na higit sa kaya nilang gawin. Hindi dahil mas magaling, mas malakas, mas eksperyensado ka. Pero ito ang meron ka. Tandaan mo kapatid ito ang meron ka. Pananampalataya. Sila may limitation. Pero may mga tao kasi grabe rin mangarap, no? Kaya grabe talagang kung ano yung target nila, ginagawa nila, pero limited lang sila sa kung ano yung kaya nilang gawin, kaya nilang isipin. Pero tayong mga Kristiyano, hindi tayo limitado ng kaya natin gawin at kaya nating isipin. Kaya nga, di ba, binabanggit natin, ang Diyos sa kayang gumawa na higit sa kaya kong isipin at gawin. That's your advantage. Pag tinitignan talaga tayo ng mga tao, kung namumuhay tayo sa pananampalataya, may nakikita sila, bakit mo nagagawa yan? Bakit ka ganyan? May problema kung unbeliever, nakikita natin mas ahead sa atin. You have something greater than them. Huwag mo nang babaan yung tingin mo sa sarili mo. Magsisimula lang naman yan kung paano mo tignan ng Panginoon, paano kanya tinitignan Last Sunday, ang naging team namin ay Just Do It. Yung bagay talaga, minsan parang tinatansya pa natin sa emosyon, kaya ko ba yan? O iniisip pa natin. May mga bagay lang talaga, pinapagawa ang Diyos, gawin mo lang, yun lang. Just believe. Minsan gigising ka, gawin mo kung ano yung pinapagawa sa'yo. Wag mo na muna, minsan kasi pag masyado natin pinag-iisipan, masyado nating, ay, itong mangyayari, baka ganyan, baka gento. Kaya nga sabi sa Proverbs ang mga taong hangal, sinasabi na kapag lumabas ako ng bahay, may leyon. Ang bira, may leyon daw sa labas. At yun yung nagiging dahilan kung bakit di sila makausad. Pipiliin mo lang naman kung ano yung paniniwalaan. Yung mga bata, minsan yan, nakakatuwa sila. Pag nagsisimula maglakad yan, pag nadapa yan, sasabihin mo ba, okay lang yan, wag ka na maglakad, diyan ka na lang, madadapa ka, kawawa ka naman, ganyan. Di ba, encourage mo yan. Tumayo ka, maglakad ka. Kasi nakita mo, wala namang problema sa paa niya. Wala naman siyang problema. Kung ang Diyos naniniwala sa iyo, bakit ikaw di ka maniniwala sa sarili mo? May isang kabataan niya, sabi ko, kung ang Diyos nagtiwala sa iyo, sino tayo para hindi pagkatiwalaan sarili natin? Nakakahiya naman sa Diyos. Siya nga naniniwala Tapos ikaw di ka maniniwala sa sarili mo. Kung ano man sitwasyon niyan, kapatid, pinagdaraanan mo ngayon, kaya ko ba ito? Minsan wag mo na lang itanong, gawin mo na lang. Ako lalo na kung pinapagawa ng Panginoon. So, yung mga, may basic lang talaga Diba? May nanliligaw sa unbeliever. Basic na yun di ba? Baka di ko kaya. Ito yung, gawin mo na lang. Basta din mo na, youth. Tapos na. Wala nang isip-isip, wala nang damdamin. Gawin mo na lang.
Magbabasa ba ako ng Bible, malabo na mata ko, ganyan. Gawin mo na lang. Magsisimba ba ako, ganyan. Gawin mo na lang. Sa pananampalataya dahil may biyaya ang Panginoon. Hindi, ganito ako eh. Gawin mo na lang sa biyaya ng Panginoon. Kung tayo, may naiisip tayo na bagay na pangit, iniisip natin hanggang dito na lang. Kapatid, kung ganyan tayo mag-isip, sana di na lang binigay ang banal na Espiritu sa atin. Any sin, kasalanan, kahinaan, kung ang purpose lang ni Lord, magically, just to save you, at yung ano man yung mga pinagdaraanan mo, pero ang focus niya lang, i-save ka, kapatid. Hindi po magkakaiba ang Trinity, ang Ama, ito ang target niya, ang Anak, ito ang target niya, ang Holy Spirit, ito ang target niya. Hindi, kapatid. Iisa lang sila ng kalooban. Hindi kalooban lang ng Panginoong Hesus na mamatay lang para linisin tayo ng buong buo. Hindi lang yun eh. Hindi palayain din tayo ng buo sa mga kasalanan na yan. Kaya nga hiningi niya yung banal na Espiritu para sa Ama. Hindi ko po may iwan yung kabit ko. Gawin mo sa biyaya ng Diyos. Siguro wala naman may kabit dito, no? Kasi kilala ko naman kayo eh. Di natin alam. Ito sure. Pero kung di sure, ang Diyos, sure yan. Nakikita niya. Hindi po ako nagsasalita na superhero na gagawa ko lahat to. Pare-pareho tayo. Pero gusto ko lang ibahagi sa inyo kung ano yung tinuturo ng Panginoon. Ano yung sa tingin ko, salita ng Diyos, hindi pala sa tingin ko, kung ano yung salita ng Diyos, na nagiging buhay natin, dapat na maging buhay natin mananampalataya. Diba sinasabi natin yon? Sana di na lang binigay si Jesus. Kung may ibang paraan para sa kaligtasan natin, sana di na lang binigay si Jesus. Ngayon kapatid, dagdagan mo ngayon. Kung may mga bagay tayo na habits, o bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, sinasabi natin hindi natin kaya. Pero malinaw na pinapagawa sa atin ng Diyos, kundi rin lang namang sana, kung may ibang paraan ng Panginoon, sana di na lang binigay ang banal na Espiritu. Alam mo, gusto kanyang gamitin. Huwag natin sabihin na hindi natin kayang humayo, kapatid. No. We rebuke that in Jesus' name. That's the purpose of the church. Hindi para magkaroon kayo ng mga banding-banding dito na intimate kayo, close kayo. Hindi lang yun. Pero syempre, sa pagkakaisa natin, doon na-attract ang mga tao. Ito yung side na unpopular kay Jesus. Actually, meron pa nga eh. Isa yung parang na, pagkabasa ko. Minsan si Pedro, kinakausap siya ng Panginoon. Ito yung panahon na sinabi ni Pedro na ikaw ang Mesaya, ang anak ng buhay na Diyos, the Son of the living God. Pero maya-maya, nung sinabi ni Jesus, mamamatay ako para sa kasalanan ng mga tao, sabi ni Pedro, wag nawang mangyari yan. Ano sinabi sa kanya ng Panginoong Jesus? Favorite verse ni ni Eric eh. Lumayas ka, Satanas! Pero, sabi ko, grabe naman, Lord! May tumawag na ba sa'yo Satanas? Sabi ko, wala naman, no? O, mga kuya ate, hindi yan lisensya para tawagin mo yung alaga mo. Lumayas ka, Satanas!
O bakit? Si Jesus ganun ah. Si Jesus, nakikita niya si Satanas. Pero alam mo, maganda rin naman doon, hindi niya sinabing Satanas si Pedro. Hindi si Pedro yung talagang pinalayas. Yung pinalayas siya, yung espiritong nang-i-influence kay Pedro. Pero kung kaya makarinig nun, si Jaja, ikaw Satanas, lumayas ka. Pastor, di po ako sinasaniban, lumayas ka. Offend na to, di na-attend to, no? Minsan masakit din talaga no? Magsalita ang Panginoon. Huwag kayong mag-alala, diplomasya naman ang Panginoon. Ano naman siya? Ayun yung pilit nating ginagawa din naman sa isa't isa. Lumayas ka. Minsan nga, Judas lang, no? Parang, hindi naman tayo sinabihan Judas. Nasasaktan na tayo. So may mga bagay po talaga, ito ay very unpopular, may mga bagay ka, kapatid, na hindi tulad ng itinuturo lang ngayon ng church ngayon na tungkol sa self-learn, self-development. Hindi po tayo doon, kapatid. We are living by the faith. Tayo nabubuhay sa pananampalataya. Tayo yung mga tao gumagawa ng higit sa ating kaya. Mga talagang sinadya ng Panginoon, bigyan ka ng problema, sitwasyon na hindi mo talaga kaya, na wala kang solusyon para masabi mo at maranasan mo na ang Diyos ang gumawa nun at hindi ikaw. Tayo yung mga tao na kaya magbigay, na walang hinihinging kapalit, na masaya sa kabila ng mga pagsubok, nagtatagumpay hindi para sa ating mga sarili, hindi sumusuko, lumalaban patuloy, hindi nade-depress basta-basta. You are capable of impossible. Pero ito kapatid, if you are with the Lord, for with God, nothing is impossible. May mga hindi ka ba kayang gawin? May mga bagay bang pinapagawa si Lord na inaantay niya na gawin mo na? Imposible ba? Salamat sa Panginoon sa pagkakataon na binigay niya sa atin at maranasan siya. Pero it requires faith. Nasa iyo pa rin yan. Pananampalataya pa rin. Iniwan na yan sa atin ng Panginoon. Last, sa dinami-dami ng huling sasabihin ng Panginoon sa chapter na ito, pagpapatawad. Kapag kayo'y nakatayo at nanalangin at mayroong kayong sama ng loob sa sino man, patawarin din siya upang patawarin din kayo ng inyong amang nasa langit sa inyong mga kasalanan. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Ang pagpapatawad, syempre, madalas natin naririnig at madalas ko rin sinasabi, hindi lang yan para sa pinatawad mo, kundi para sa iyo, di ba? Para makalaya ka, kasi pinatawad mo na yung tao eh. Pero alam mo kapatid, ang forgiveness, ang Panginoon, hindi lang dahil parang makalaya ka, kasi gusto mo siyang maging masaya sa kabila ng, gusto mo siyang palayain din talaga. Gusto mo siyang sumaya. Gusto mo siyang magtagumpay. Hindi yung para makalaya ka lang, very selfish pa rin yun eh. Pag nagpapatawad ka, hinahangad mo yung kapwa mo na yun, na nakasakit sa'yo, nakagawa sa'yo ng mali. Maging masaya, maging okay kayo. Hindi yung pinatawad ko na siya sa puso ko. Okay, doon ka magsimula, pero kapatid, ang pagpapatawad, dinedevelop yan hanggang sa mangyari sa, hanggang sa makita mo na siya, hanggang sa okay na kayo, masaya na kayong dalawa, at masaya ka na nagtatagumpay siya sa buhay. Si Jesus, sinuro niya pagpapatawad kasi in-example niya ito. Hindi po maganda pakiramdam. Kung hindi po siya okay, kailangan yung Pero kami, may mga pagkakataon, nagtuturo kami yung pagpapatawad. O tayo, alam natin yung pagpapatawad, pero tayo mismo,
Hindi natin magawa. Meron ka pa bang hindi mapatawad, kapatid? Okay lang yan. Kung kahapon lang yan, nung isang araw, walang problema. Isang buwan, 3 buwan, 6 na buwan, 1 year, 2 years, 3 years, didisiplinahin na kita. Hanggang kailan? Mahirap magpatawad. Lahat tayo dumadaan sa proseso ng pagpapatawad din. Pero, hindi yun excuse para hindi natin sabihin kung ano yung katotohanan sa pagpapatawad. Mahirap makalaya sa traumatic experience, sa mga maling bagay na ginawa sa'yo. Pero di ba sinasabi natin, pag tumitingin tayo sa Panginoong Hesus, nakakalimutan natin lahat. Itataya natin lahat. Parang mas mahirap pa to sa impossible, no? Forgiveness. Gusto mo ma-enjoy yung pagpapatawad ng Panginoon? Gusto mo maramdaman talaga na talagang pinatawad ka ng Panginoon? Kung gaano katamis, kasarap, kaganda, kadakila ang pagpapatawad, ibigay mo yung pagpapatawad na yun. At kapag humihingi ka ng tawad sa Panginoon, sabi ko sa iyo, kapatid, hindi ito yung sinasabi na para patawarin ka, hindi dyan ka babaw yung kapatid. Sinasabi niya para matikman mo, para talaga maranasan mo kung gaano kadakila ang kapatawaran ng Diyos. Patawarin mo yung tao o kung sino man. Doon mo masasabi, napakabuti mo, Panginoon. It's not about na hindi ka naman nakagawa yung mali. Hindi yun yung factor nun eh. Yung nasira lang relasyon nyo, ano na yun eh. Isang bagay na yun. Hindi anong prinsipyo na, ba't ako hingin ng tao, di naman nakagawa ng mali. Yung hindi lang okay yung relasyon nyo at matagal niyang hindi nyo inayos yan, hinayaan nyo na ganyan, that requires forgiveness already. Kapatid, ilang taon na yan sa manloob? Meron ba? Meron pa ba dyan? Baka dekada na yan, ha? Alam mo, makikita mo, pinatawad mo siya. Yung pag nakikita mo siya, naiisip mo siya, napapangiti ka na. God is good sa buhay niya. Tapos yung pinagpipray mo siya, umiiyak ka para sa kanya, Lord, gusto ko siya magtagumpay sa buhay. Gusto ko siya maging malusog, masagana, dumami ang kanyang mga pinapangarap niya, Panginoon, maaabot niya. Oras na ganyan mo na siya isipin, kapatid, napatawad mo na siya. Pero kung pag magkaharap kayo, nakangiti, uy, pero pag hindi mo na siya naiisip. Naiisip mo, pag may nararanasan siyang hirap, siguro bunga yan ang mali niyang ginagawa. Dapat talaga madisiplina yun. Pag mga ganong mindset ba yan, nako. Forgive. Patawad tayo. Pinatawad lang tayo ng Panginoon. Dugo ng Diyos ang dumanap sa atin. Sa last verse, dito na tayo magtatapos. Ang mga tao naman sa unahan ay ang mga nasa ulian ay sumigaw. Hosana, pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinagpala ang dumarating na kaharian, pinagpala ang dumarating na kaharian ng ating amang si David, o sana sa kataas-taasan. Nang makapasok na si Jesus sa Jerusalem, nagtungo siya sa templo,
at pinagmasdan ang buong paligid niyon. Dahil gumagabi na, lumabas siya at pumunta sa Betanya kasama ang 12. Pastor, binasa lang natin unang verse. Pero tanong kita kapatid, tulad ng mga tanong ng mga Pariseo. With all these things sa pinag-usapan natin, to what authority does Jesus has para ituro ito? To what authority that this word has para sa mga bagay na gusto ng Diyos na gawin mo? Sino yon? Ang Diyos na nagkatawan tao, namatay para sa atin. Siya lang ang nagsabi ng mga bagay na to sa atin. He has the authority over you. Over us, over me. He has the authority of everyone. Mula sa mga bata, God has the authority over them. Mula sa mga matatanda, hanggang sa maging sa mga lahat ng nilikha. Do you see Him as Hosanna? Hosanna, Hosanna. Nakikita mo ba siya bilang tagapagligtas? Kung nakikita mo siyang ganyan, kapatid, itong mga sinasabi niya ito, hindi lang yan salita, kundi it's a power over you. Kapangyarihan to para sa atin. Tayo po tayong lahat and let's all pray. Okay, lapan natin yung ating kamay kay baby. Panalangin natin yung itong bata na ito. Sige, lahat natin ating kamay sa kanya. Let's all pray. Magkaisa tayo na gumaling ang batang ito. Come on, pray with all your heart. Holy Spirit. Panginoon, pagalingin niyo po yung anak na ito na iyong pinaghaharian. Sabi mo sa iyong mga supling, yung mga bata. Kaya pinagkakatiwala namin sa iyo. Kami po ay nagkakaisa sa panalangin, God. Dahil alam ko na ikaw ang unang nasasaktan. Ikaw ang unang nalulungkot kapag kami nahihirapan. Kaya salamat, Panginoon. We are praying dahil hindi lang alam namin na may magagawa ka, pero dahil ito ang nais mo para sa Kanya. Pagalingin mo po, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, healing, comfort, hilumin mo ang Kanyang sakit. Lord, nagkakaisa ang church ngayon. Ang aming puso ay inaatang namin sa hirap ng sitwasyon ng Kanyang pamilya. Lord, salamat po dahil alam namin na ikaw ay may ginagawa na minsan na hindi namin maunawaan, ngunit sa pagtapos na ito ay pagpapala ang binibigay mo. Kaya pagpalain mo ang kanilang buong pamilya. Lord, bless the Antipolo family. In Jesus' name, amen. Panginoon, salamat po sa iyong salita na iyong tinuro sa amin. And malaya ka, Holy Spirit, na gamitin ito bilang instrumento ng aming paglago. At anuman po ang pilit na ginagawa ng kaaway sa aming kalagitnaan upang nakawin, ibahin, baluktutin ang iyong mga revelasyon sa amin individually and as a church, Lord, we ask you, patuloy ang pangangailangan namin ng pagkaunawa at pagdaloy ng kapangyarihan ng iyong salita na magbubunga ng pananampalataya sa amin. Luwalhatiin ka, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Diyos.